Mayong buntag ka na itong tanan. Ang atong dahil na Ginoo, atong siyang pasalamatan sa grasya na gihatag ka na ito, din sa atong mga igsoon ng mga Franciscano. Hindi dinhi ato karon gisaksihan ang bagong kapilya. Ila kini gidamgo mga kapilya dire. And finally we have it, and so we're going to consecrate and dedicate this chapel. And I'm very happy na nakabili nato ang ato na Minister Costos. Father St. Anthony Padua, Sara Philippines, Father Felix Hongko, Point M. Father Felix, salamat mo na dito karon. And of course, this chapel is going to be administered sa mga Franciscano, may assigned upo sa kapaloob ni Father Jaime Raul Yaque, Point M, Graduate St. Anthony Padua, Novitiate Community, si Father Jaime. Please, walang kailan siya mo dumala o yun sa mga mga Franciscano na pwede o mabisita ng Franciscano ng Midulyo Canato Carolini o sa mga sinarista. What I understand that these days is a formation house, but we need a chapel. Kailangan chapel yun. Kaya naman, sa formation, sa mga kaparitan, sa mga brothers, you can separate the minister from the people. Nor also the people can be separated from the ministers. So, muna, dihas katauhan, ang kaparitan, ang ministro, na hiusa ang naminyo sa katauhan, no? So kung nakaway katauhan, ay mga pare. Kung naaya, kung na pare, na katauhan, no? Dili kumplito. Kaya naman, kita nahiusan ba sa lawas ni Kristo, no? O sa kita ka, family in the body of Christ, where Christ has given himself for the people, and the people giving themselves to Jesus. And that gives meaning sa ato karon na pag-indisyon meaning kapilya. So, again, with the presence of our other congregation, no? Mga atong Claretian fathers, mga Augustinian fathers, o mga atong mga pare dito sa atong diocese, diin napasalan ang atong katribura hinihingi nga parokya na sakot si Father Gerard Cantara, si Father Jerry. Ikaw din ako itutlihan sa siguruhan na magkasabot mo, no? Bili mo magkuhan. Kompetensya ay dali, no? Kasi daghan taong simba, no? O asa. Bili mo tindahan, no? Bili siya commercial na dari na i-discount na ito, wala. Gamay diri, among pabunyag, ngato. So, he has to organize. He has to organize the religions. And I believe the Greeks are very good. No? They are always very vigilant. Especially, nasa ako karong simbahan din sa Daiso Palo, standard living allowance na ta. So, I hope you will understand that, my dear brother Franciscan fathers. Since after the Yolanda of January, in order to show our sacramental brotherhood, no? Everybody na inahanglan, everybody ginahanglan ng panabang. We can
cannot just do things by ourselves. We cannot prepare our church by ourselves. We need to collaborate, no? Kinamangita. And one very concrete example of helping one another is to launch, that's what I launched what we call standard living allowance. Because of that, very fast ang atong rehabilitation. Imagine 78 ka parokya sa diocese, no? Kailangan sa inyo sa religious houses, 78 ang duhara ang wala guba, 76 guba yun, no? So not counting the religious houses, no? And chapels, kaya simbahan na parokya na siya, ang mission church. If not for our sacramental brotherhood, na tinatangay ni, no? Hapto karon nagtamang lagi hapon ta. Di kita makaparok sa hapon diocese, especially na doon ay masakit, na doon ay mga other concerns and needs. So, magutangin na ang simbahan, di lang sa yun, tabangan kailangan ang simbahan, yun na kinabuhi, mas importante mo kinabuhi, di ba? So, in spite of that, no? In spite of that, the standard living allowance, we gather most especially nasa ang panghahalan sa natali sa ilang practical needs, physical needs and spiritual needs. Kaduha, ang practical material needs. Jadi, I ask the religious to help, no? To join with us. And I believe you as a religious, you are practicing that kind of life already. You just have to extend that. We are now following your way of life sa inyong kinabuhi. So, mga kapatid, dahil palo, ang mapalit mo ng mga religious na. Because what is yours is mine. At ito, ang parokya sa umong, ilahalagin na. Out of the 78 kaparokya, duharap yun ang pinakamaparan ko. Simbahan na very stable, no? O na mga kinuduhan, takloban o normo, mga bread and butter na naman sa atong diocese. Ang diocese, dili maka-operate without these two kaparokya, no? Kaya mga yun ay may makasumbra sa ilang income na makatabang sa pag-operate. You can also say na kanya-kanya lang ta, kaya ang diocese, the parish can exist without a diocese. No? So, mahimong parokya kung diocese. And we are not just a diocese, a metropolitan. That's why to set an example, not only for ourselves, but for our suffragan members. Yung si metropolitan, sakop niya ang mga, what we call, mga dioceses surrounding the province. No? O bini sa Daisy Palo, Palo is sa Diyos, atong mga kauban ng mga suffragan, mga hayahay kayo, hayahay na waay-waay yun. Tanawa, nabal, tanawa ang kabal, tanawa ang kabayo, tanawa ang katarman, boronggan. So these are the four suffragan members. Hindi makaako ang diocese na talikdan sila. Tabangan din sila. Okay. Sila mismo winahanglan ng tabang. So that's why I said, we have to do something, we have to set an example, or kung may surplus, matabangan natin. So right now, we are helping them, no? Sa mga may mga pamaaki. Una balik to help na ba? That's why I said, tabangan natin ang naban because of sa daughter diocese, no? Supposedly ito ang plano ang umok na himong diocese. I don't know kung tuman sa nabal, no? But anyway, we just hope, no? Now once we already helping our neighboring dioceses, no? Na ma-stabilize sila, eventually siguro, no? Makabaroon ko ang Ormo, ang ikakam. We can make Ormo as a diocese separate under the suffragan we have sa diocese of Palo. So that will be our prayer. But we have to, for the meantime,
we have to have because hormone is very progressive, no? Like for example, this is a milagro. Kanina milagro, nagpo na kayo, no? In fact, I mean now, looking at this, sa what we call Dice of Amos, na sa Amos, sa Tagaytay, sakop niya, puno sa mga religious ng mga houses, no? Na nailagay ang kapilya. Mata Domingo, sa Lourdes Paris, sa Capuchin Fathers, na po sa mga religious houses, office na for public. Pero, kita na may bubot, no? Parang bigit sila sa mga simba, but when you say and come and hear us, see to it that you are in collaboration with other, no? Dili parihag separate ka sa material o pinabuhi ng kalimutan ng kompetensya na ita, no? Nakinsay daghan o kinsay na o income, no? Whatever we have to share it, no? That's why for the meantime, if only said it's a chapel, di pa siya naka-appreciate o what they call kasal, bunyag, this is not a chapel pa siya. But I was already giving what they call guidelines for those who would like to become what they call parokya, or what they call mission church, no? Extension church, has to follow what they call the standard living allowance program, no? The religious has to follow us. So because we will also clear suffer para dili maging ang aming sila kami yung mangyani. So anyway, the point is that we have to be one. We have to be one. Where you are, you have to be what you call united in terms of what we are practicing, in terms of how we are running, administering the church. And so, my dear brothers and sisters, as I acknowledge all of you here, other nations who are here because the hundreds of the Lord, the order of the Synod discussed, the Parisians, the order of St. Lear, and the sisters of Donomday, order of Secular Franciscans, and all others, especially ang atong mga benefactors, mga katauhan. As I said, kami kaparian ng congregation ni aminin tungod ninyo, no? So wala mo para problem, no? We didn't become a priest for ourselves, but because of you, Jesus instituted, because of His love, may gugma na hinapin na di niya buot na layo sa lahat ng katarhan mao nga ang simbahan karon ang sa inyong daliwana. Yes, the church is ourselves, di ba? We are the temple of the Holy Spirit. Ang simbahan, no? Ang simbahan sa atong kinabuhi na ay sa Spirit, but with the structure. Behind the structure, that we could see that we are all gathered as one. Magkaliw sa kataran. Ang kapilya, dinihi atong paminaw ang pulong sa Diyos. Dinihi ni kapilya, ang simbahan, atong dawat ng sakramento, ng sacraments appreciated by the minister. And through this church, we are reminded we are one people of God, no? Kita tanan ang suod, so dapat lang kita magtinatangay, ha? And above all, we have to take care of the least of our brothers and sisters. Maliin, ang condition of the Franciscan is a reminder for us, no? Si St. Francis, nag-remind nato, reminder ng mga Franciscano, na ato pagkakapagtagal ng atong magsubon na binagpo mga kabus. We are the year before this time, no? And the Holy Father is giving so much importance on that na diin karong Advent mo declaration Jubilee for what we call the mercy of God, no? Misericordia, no? Ang musunod, ang kabuhi sa Diyos, kanunay ipakita kung ipadayag sa konkreto at sa pagtabang sa mga atong nagsulong na minahanglan. So, kinisimbahan, guys,
dato mga simbahan, dato kayo ilang mga ilang structure, dito kayo sana. Pagkat ako sa araw, very poor, no? Kung ano yung mga bubong, kung paano na rin na, di kumplito, ang ilang balay, in a house, ilang kwarto, ilang sala, ilang kanan, ilang, what you call, everything, no? In a house, everything, inaabot sila, tulog taon, ilang po, magpiayon, ginikanan, lima, napulot ng mga lahat na nagtulog. And here comes this, our church is so big, marako kay sanan, no? But the thing is, sila mismo nakasabot na simbahan dito today because it is first we have to keep the best for the Lord. Diba? No? Ihatag nato ang pinanindo sa Ginoo. O kini, way kag-iya. Ang tag-iyan ni katawa, kita may kag-iya ni. No? Kung ang nindutol kay, niyan ka magpigong kanan. Kita dito ito, pagpagyo sa kapos sa pag-iulanda. So, kaysa di mata, bigyan na ito mga balay, di mata ni nagtigo sa mga kumbinto o mga simbahan. O, natako yung simbahan, yung simbahan, yung panako sa when after the typhoon, I told them, kung itabangan ang mga balay, of course, kinahanglan na sila tabangan, pero eventually, kung doon ay mga panginahangan ng mga emergency, hindi ano na sila mo gamit. Kaya here we are assured. We are assured of the love of God, no? Ang iyang presensya ni Adonai na ipasaligan na ito niya pasagdan, no? Dinhi simbahan, no? Dinhi sa kapilya, si Kristo na pakamatay ng alangka nato. The sacrifice that must be offered daily for us to be given the assurance na ang Diyos dito niya pasagdan sa ating mga panginahangilan, no? Dinhi simbahan sa pagtamuhan sa misa, dahil kami ang grasya, ang kaluoy, ang misericordia, no? Nasa inyo din yan, pag-alilin, paglako ka mo, dahil yung kalinaw pinugma sa atong Ginoo. Dili atong datun ang what we call bring home na importante kay sana, no? Di ba, mag-ista ka, magdama kay bring home yun, no? O hindi, ista kay bring home. Kasi sobra na ito, yan, inog na nakabring home, ang mga plato, o tsaka dito, dahil o na, mga na problema karon, makaroon nila mapakaon, panala, na mga gamiton lang mga panala, mga paper plates na, ilang niluto yun. So, nakapring mo, masanda mismo ang plato na doon. Hindi niya, atong bring mo, dili plato, dili kutsara, dili door, ang ating bring mo din ang gugma sa Diyos, which is actually more than whatever we have in this, we have received in this earth, no? The Spirit of God's presence. That's why seek first the kingdom of heaven and everything will be given to you. No? Kung tao sa Ginoo, kuha pa na iyo ang niya, ang inyong kinahanglan siya kaya sa atong pinabuhi. Siguro na ito makita lang siya nga, we just take it for granted, no? Become so familiar na ang halos Ginoo, wala ito makita na, no? Kung ang iyang kukma ka na ito, ano na yung nalooban, pagkakatalikon, no? To inspire us, no? Hindi ko na ito si Mari Pradisa, yun ang niya, dahil mga mana na rin simba, mga asawa ng imba, no? Niya, sige mo simba-simba na ito, nakadawat sa kwarta ng minilyones. May nakadawat ka na pagkaon dito, may gihatag ng pare niya kung ang binando na kwarta. Sa mga bukas. I hear that mga komentaryo sa mga tanang mga blos po kayo. Sige mo na itong simba-simba, ito kayo. Ang pare, mainin na may kukmang pare. Asa pare? Dula na, sa iyo na sa mga bana. Nagdula na kayo ang asawa. Sige na simba-simba. Siguro, kung sa pare dito. So that's the thing when we don't have that spiritual foundation, no? For what is spirituality. That everything we have is
comes from the Spirit of God's presence. Again, pagka magdatago ang pangalan kung nadawa, yes, you will have the money that you receive when you come to this church. But He has given us the life. Through a good and healthy life, we could find the ways and means of looking for money, di ba? The means of living, no? Through the grace of God, siya kupay kaluoy, kita makapadayon sa atong trabaho. And we could create, and we could build, and what we could generate. Mula po kita, pinaagi sa atong pagkakabili. Really concretely, we receive money from this altar. But we receive so much blessing, the blessing that we have in life, with all, I would say, tanan, grasya, ang ihat na atong angkod, iya sa Diyos. Mga kami natin pasalamat sa Ginoo, kung itantanan, nagpakita siya ang bugma, because the Lord is saying, when you love me, love one another. No, yung bugma itantanan. And that's what St. Francis, he's really teaching us. So that's St. Anthony, a Franciscano. So, you know very well, St. Anthony de Padua is our patron here, the patron of the lost. No? Very popular siya, very popular as well here. No? Sa ako pinag-obispo na ako, ako lang, akong, when I was in Cebu, I blessed the Franciscan Chapel, the Franciscan Sisters for Infante in Talamban. Ako gihimong patuturo sa San Antonio. Hanggang karoon, nagpadayo sila. People planting there. No? So, San Antonio is really a good, what we call, miracle worker. To the point na kumawala, nakapla din mo ang imong ipangita. No? And I have so much experience of what we call, dahil ako mga experience sa pagtama, sa mga palukoy, na gihatan ng sa Diyos pinangali sa Antonio de Padua. As I said, I've been always telling it to, I have been with my seminarians sa ski choirs, kasi ako rin ng mga kung sila, pito sila ako bigat kami sa, you know, in the last few days, nagsigog travel. Ito pa kong picture of Jesus from Palo, then maybe naglato para sa Manila, may balik ko sa Cebu. Cebu, hindi ako may sukat ang aking kauli-kulit mga seminarista. Yung mga speak choirs in the Hospital Promotion Program, I had to take a break because they are working in the hospital. No? They are doing ministry in the hospital. So I asked them to take a break. So for a break, so I brought them around. So from Cebu, we go to Bantayan, sa aming hometown. Kaya tumitungit ko sa pagkakista sa ulo sa Misa, Santa Cruz. From there, one night, and one day, we go back to Cebu. Cebu, I went to Dumaguete. So Dumaguete, after go, congregation, the Franciscan Sisters to the poor, na akong invite to come to Dumaguete, to come over and help me in the diocese. Isa sa mga sisters, na akong pioneering sisters, mo pauli na, you look at that, so they're 74 years old. And may volunteer siya at the age of 70 to come to the Diocese of Dumaguete. Ayan, ang iyang detail na damage and is going to become blind. So, akong ito na po, salamat niya sa Iglesia. So, I was there for the Franciscan Sisters to the poor. There, I put up the services for the poor. And so, from there, balik na po ni Cebu, very karoon. So, I'm very happy. And we passed by from the northern tip to the southern tip of Cebu. So, it told me, I shared to my seminarians na akong sinising. When one time, I went to Galagin, naligo ni Standa with a breeze. Ang akong sinising nawala. Akong sinising sa obispo nawala. Hindi may kumakaroon. Ang sinising ako na sultog sa what I call sinising sa Paradise of Dumaguete. So, nawala.
anak kong sinising sama ko. Hindi mo where ang akong sinising na mahulog at sa namutan. Mautong namin kung ilan ko. At isa tayo ko na Deporan sa mga akong sinising. So, nito, you know, I was may sinising here at ang Bishop sa rin, wala na rin. Yun ang tabi, uy, Bishop, yun dapat ako pang tao na ako. Ayaw na, hindi makita ko na tuod ka isang ako ang nakat niya, hindi na makita na. Impossible na makita na. Kaya siguro, Bishop, matulong sa matulong kami kamutan yun na magkanakot. Sorry, kahari na mga matanda, mga bata, mga 10 years sa sama, mga 5 o mga sila ko mga sama-sama sila. Anyway, kung 30 minutes na makikita na lang yung sila, ay, ako mayroon sa sarang tuloy di Padua, na maghangyo ka ng kitangyo, ako ka sa tuloy di Padua. So, ako ang in-charge sa Pete's house, he was praying. So, ako may ko ng feel ko sa interview, napaka-expect ang palit ko. Imong tagaan, pinagsi mo kang muyo, the everywhere time mo. So, 30 minutes, kuhawas lang kayo ng lakon ng mamulit namin. Pag-abaw, kuhawas sila ng mga divers, sa mga matatanggal, mga 10 teachers, usabili kayo mas. Kaya nag-iantiil na liko sa sa lumon. Di siya ka-hawas kaya nag-iantiil na ay lang sa kuwan, sa lumon. So he has to swim again. Pag-swim niya, balik sa lumon, kuwan si iantiil, nag-ianitang he saw my ring. Just makita din sa punuan sa patibol sa lumon. Namin siya, sikat ay yung siksindi siya. Kaya mula na ako antay na akong sa lumon. Pero ang ako attention, kaso dito na sa lumon. O dito na sa siksindi. So, that is one of the great miracle that happened in the St. Anthony de Padua. So, understood many things. Takhan para ayo ng mga tao na ito. Really, that is really a great miracle worker. So, gamit ka rin sa dahil sa tumagin, dahil sa palo, no? Naghatag ng mga kwan, mga tikoli sa aid sa mga simbahan na iyuho. Ang U.S. Conference, mga bishyas, mga bispo sa U.S. sila na muangkol ni o usa ka simbahan na gubat yun totally damaged. So just give us the name of Paris. Ako na may kongkaran ko rin. Ako na nagkamagili pero ang pinakapobre na kongkais na lisod na naway tao mga sleeping town, no? Sa mga ko sige ay gila ni tabong-tabong akong gihatan. All the while ito mo magtuko na sila sa kamay ng simbahan. May surprise karon ang tuwing ang pangkaroon ng construction tabong-tabong sa bidal ng simbahan. Even bigger than the cathedral. You know how much the work of the chapel? Sa aking ipirmahan lang, because wamaki sa kwarta, sila may tukod yun. They will take care of the construction, everything. So ang ako, pag-sign lang, ma-sign lang ito, napalas lang. Ang contractor is not ordinary contractor, DMCI. It should be international contractor. So the DMCI nakapasa sa bidding. How much? 88 million. Ang ilang choir look mo occupy 250 katao. Imagine na lang, ang choir is 250 katao. Ang ubos. Ang choir is just 1/4 of the whole area. Ako kaysa na yung susimo palang yung ko na ako ang ihatag. Mga Panginoon ko,
i-recommend ang inyong donation nito sa mga tagko na taon o simbahan o di pa sa katedral. Kaya ako mo dahil kaisa na. And there also one giving to sa summer sa Gian. Giwan is also being supported by the Bishop Conference. US Bishop Conference. Ako po kayo. Ang sa Giwan is worth, I think, lower than us. 70 or 65 million. Sa pinakadakot sa tabon-tabon ng simba ng usak gatos lang ng tao. And to my surprise, yun ko, I think, I attribute na nung dako, na ito ay tulilang, huwag mo na nagyod nga, nakadako sa ihatag ang patron St. Anthony di Padua. Ngayon sa tulilang ko kayo mapahat ako. Siguro, eventually, in the next generation, like a years from now, mahimos ang center of what we call whatever, or pilgrimage. Ito ang dito sa dito mas area dito. Of course, sa area. This area is, what is the area is? And dito side, the other side of the diocese. Is it really? Eastern side, dito nga side, wala po kayo, it's not so dynamic na I think you know, San Antonio, may atong mo rin yung patron, naku na simbahan. And I think that becomes really, nothing comes by accident. No? There must be a plan for that. At ako kay kaisanan. No? Very big kaisanan. Murag ba mo yung mahiuyon sa lugar. Gamay tao, mga tao hindi reduso, at butang sa ormo ka na. Deliver ka, kaisanan. So 88 million is just the structure foundation. Wapay laot sa retablo, yung po the retablo, and all the rest, maabot na mga 100 million plus. And they're really to step for that. So, again, San Antonio de Padua. So, si San Antonio mag-iok ka ako na pag i-underestimate si Tonyo, no? Ito niya nila na uwiho, kuyaw kaayos na, no? Mga na. So, we should be happy that these kind of fathers. There is on the other side, the eastern side, the side of the guys which is so, what we call, matonato na the people are so vibrant and so religious. We have a big church there, San Antonio de Padua, sa Tabon-Tabon. Little town, sleeping town. Magsimula siya like Bethlehem. Ang Bethlehem nakadamay, pero eventually becomes a pilgrim center. So anyway, I'm just telling you that I'm very happy for having with you here, Kapilya San Antonio de Padua, the Franciscan presence, Franciscan fathers, the congregation present at this time. I hope you maintain your life and in your perception as a witness of those who are really as the lamb for the poorest of the poor, for those who are lost, for those people who are lost, the first and the last. So those are what the concern sa ating mga Franciscan San Antonio. Naitabukan yung pagka-being so miraculous or miracle worker tungkol sa iyang intimacy with the Lord. Look at that. And every single times, he is always carrying Jesus with him. How intimate he is. So if you become so intimate with Jesus like St. Anthony, God will always give you the special blessing. The special, what we call that, what we call mangitabok sa imong ginabuhi. So, loving the poor, the least, the lost, and the last will really be what we call pleasing for the eyes of God. So my
prayer for you, persistence, no? And hopefully we could be able to bring our brothers and sisters here magsuon ng mga kabus na pag-aaslan pagtagan ipagulungan sa Diyos. So congratulations again. And may the Spirit of St. Anthony Padua be so alive and be present so that we could really see Jesus close to our heart and to our lives. Amen. Thank you very much for coming over. Salamat niyo sa inyong patuloy ng mga